ever seen something that's small and held incredible power inside it? Kasi bawat seed, pakita nga natin yung isang yung oak tree. Ayan, pakita natin. O yung oak seed pala, yung acorn. Dito po wala sa atin nito, pero para mas lalong makita nyo dyan, kasi hindi nyo nakikita sa daliri ko, So ayan po, makikita nyo, ayan po yung acorn. Yan po yung seed ng oak tree. Okay? So dyan po makikita natin, dyan po nandyan sa screen, ayan, makikita po natin dyan kung gaano lang kaliit. Kung gaano lang po kaliit yung buto na yan. Ayan, makikita nyo, no? Ayan, nandyan. Ayun. Okay. Tapos, pakita natin kapag malaki na siya, kapag full-grown tree na siya. Meron ba tayong picture ng, ayan. So, ganyan na po siya kalaki. Alam nyo po, no, medyo lang siya. Ayan, dito sa likod ko, meron siya. Alam nyo po yan, sa Ohio, ayan. Ang kayang itaas po niyan is 170 feet or 52 meters. Ganyan po siya kalaki. Pero tingnan nyo po, kapag binalikan natin yung buto, balik mo yung buto, brother. Ayan, ganito lang yung buto niya, no? Hindi nga nalagay sa screen yung nasa palad lang ng isang tao, kasya yung madami na nandirito. Pero ang liit lang ng seed. So, gusto kong maintindihan natin na yung power ng seed at yung anong kayang gawin ng seed at ano yung meron sa loob ng seed. Kasi yun yung, kapag sinabi nating nature, no, yung maliit lang siya, tapos kapag tumubo na siya, ayan na siya, ang laki na. Pakita mo yung puno kanina na malaki. Ayan na siya. Sobrang laki na. Okay? So, another thing, alam niyo po ba sa loob ng seed, merong DNA yan? Okay? Sa bawat seed, meron pong DNA sa loob yan at meron ng blueprint kung ano yung leaves niyan, kung ano yung gaano siya kalaki, at gaano siya magbunga, nandun na po sa loob ng seed yan. Seed lang siya, maliit lang siya, pero nandun na yung lahat ng potential at kayang gawin at ilalabas sa kanya. Sabi ng scientist, no, it tells us that the single seed contains DNA, the genetic code that holds the complete instruction for the tree, the leaves, the branches, and the fruit, even if you cannot see it yet. Everything the seed needs become fruitful is already hidden within. So, ibig sabihin, lahat po ng mga nakikita natin, yung malalaking halaman, kinakain nating mga bunga ng halaman, which is mga prutas, galing po yun sa seed. Hello? Seed pa lang yan, pero dun sa seed na yon may potential yun. Hindi lang para maging malaking puno, kundi para mamunga at pakinabangan. Ganon din po, no, mga kapatid, yung sa atin, bilang mga mananampalataya, alam niyo po ba yung salita ng Diyos ay may kakayanan para baguhin ang buhay ng isang tao? Just one word that comes from the Word of God, it has the capacity and the power to change the course of our life. Ganun po katindi. Kaya ito pong pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, no, tama-tama, na ito po yung isang parable na sinabi ni Jesus. It's a parable ni Jesus na sinabi niya at pinreach niya, kinwento niya sa maraming tao. At ang kapaliwanagan ng parable na yun, hindi niya sinabi sa lahat. Sinabi lang niya sa mga nagtanong, which is yung disciple niya. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, kung papaano yung kapangyarihan at potential ng seed. Okay, basahin natin yung Luke chapter 8 verse 4. Okay, punta muna tayo sa text, okay? Luke chapter 8 verse 4 to 15. While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town. So marami pong mga tao, no? Andun si Jesus. Iba't ibang lugar ang pumunta doon. And he told this parable. So ano po yung parable? Verse 5. A farmer went out to sow a seed, and he was scattering the seed. Some fell along the path, and it was trampled on, and the birds ate it up. Verse number 6. Some fell on the rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Verse 7. Other seed fell among thorns, which grew
up with it and choked the plants. Verse 8. Still other seed fell on the good soil. It came up and yielded a crop 100 times. Sa ibang translation, 100-fold. More than was sown. Tingnan nyo po, no? Yung tinanim nung tumubo dun sa good soil, ang return at ang tubo at ang bunga ay 100-fold. When he said this, he called out, whoever has ears to hear, and let them hear. So ito po, sinabi ni Jesus ito dun sa maraming tao. Kaya sabi niya, kung sino man ang may pandinig, makinig. Pero walang kapaliwanagan. Basta sinabi lang niya tong parable na to. Parable is a short story with a spiritual meaning, heavenly meaning. But another thing, parable is a story, is a message na ginagamit ni Jesus to hide the meaning to the crowd. But he only share and tell the true meaning of it to the disciples. Kaya verse 9, tingnan nyo sa verse 9. His disciples asked him, what this parable mean? So hindi alam ng mga tao na nandoon yung meaning ng parable. Papalad tayo alam na natin. Okay? Kasi bakit hindi tayo crowd? Sabi mo sa katabi, sana hindi ka lang crowd. Diba? Ito, mag-disciple, ano po yung ibig sabihin ng parable? Master, Jesus, ano po yung ibig sabihin ng parable? Verse 10. Ano sabi ng verse 10? Ito po, no? Ito yung nag-preach si Jesus, tapos pinaliwanag niya sa mga disciple, ha? Hindi sa mga taong nandoon lang, hindi dun sa crowd people. He said, ito yan, ayan, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you. Sino kausap niya? Mga disciple. Ayan. But the other speaks in parable so that through seeing they may not see. They may not see. Though hearing, they may not understand. So narinig nila, nakita nila, pero hindi nila maintindihan. Kasi bakit? Parable nga eh. Di ba minsan may mga preaching, ang liwanag naman di mo magets? Kasi bakit? Parang parable sa'yo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sana ang preaching ngayon hindi parable sa'yo. Sana maintindihan mo. Okay? Verse 11, ano pong sabi ng verse 11? This is the meaning of the parable. Ayan. So kanino sinabi ni Jesus yung meaning ng parable sa mga disciples? Anong sabi? The seed is the word of God. So yan po yung topic natin ngayon. The seed is the word of God. Sa verse 11. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. So gusto kong maintindihan po natin, mga kapatid, na itong salita ng Diyos, yan po'y kagaya ng isang buto na may malaking potensyal na nakakita kanina na isang maliit na buto tapos naging malaking halaman, na malaking puno, na ang daming pakinabang. So ganun po yung salita ng Diyos. Para siyang binhi, para siyang butil na kapag itinanim, may matinding potensyal na po pwedeng mangyari. Di ba? Merong pinakita doon eh. Merong pinakita doon na 4 na klase na kung saan naihasik yung buto. Tama po ba? Na 4 na klase ng lupa. Mamaya titingnan natin yon. Pero tingnan muna natin yung paliwanag ni Jesus. Okay, let's continue reading. Verse 10. I think verse 10. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Verse 12. Those along the path, ito po yung mga naihasik o naisaboy, no? Yung ang tawag doon sa Tagalog, diba? Yung naihagis o naitanim, diba? Kasi nagasik ng diba? Ng buto kanina sa binasa natin sa verse 5, 6, 7, and 8. So sabi dito, and those along the path are the ones who hear. So ito ngayon, kapaliwanagan na nung parable kanina. Hello? So yung seed is the word, tama? And then ngayon, mamaya, makikita natin, pero sasabihin ko na, yung soil, yan yung condition ng heart ng tao. Okay? So those along the path are the ones who hear. So ito yung narinig nila yung salita ng Diyos. Parang yung katabi mo, tingnan mo, narinig naman niya, di ba? Pero hindi ito yung kasunod, okay. And then the devil comes and takes away the word from their hearts, that they may not believe
and be saved. So ito yung mga tao na nakapakinig lang pero wala lang. Walang dating sa kanila. They just hear the word and then nothing happens. Wala. Wala lang. Sarado ang kanilang puso, hindi nila tinanggap. Yun yung unang paliwanag ni Jesus. Verse 13. Those on the rocky road, rocky ground. Rocky road, ice cream pala yun. Okay. Okay. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy. Ito, masaya naman sila. Para nakaka-bless yung word. Ang ganda ng word. Ganon ang reaction, di ba? Grabe, nakaka-bless talaga yung message sa narinig. Di ba? When they hear it, nung narinig, talagang excited at talagang masayang-masaya. But they have no root. Hindi nag-ugat. They believe for a while. Naniwala sila ng pasamantala lang. But in the times of testing, they fall away. Ito yung word na entertain lang sila. Naging masaya lang sila. Parang na-therapy lang sila. Ganon. Hello, pero nung dumating yung pagsubok, nawala. Nakakailan na tayo? 2 na, di ba? Nakarinig, walang dating, hindi pumasok sa puso. Ito, nakarinig, nag-enjoy, nakaka-bless, di ba? Pero nung dumating yung pagsubok, ugat, nawala, na backslide. Nung na-love life, na backslide. Hello? Kasi bakit? Rocky ground. Hello, are you listening? Nung nagkaroon ng testing sa finances, nawala. Di nakayanan. Ayaw ko na. So ito yung klase ng tao na, si Jesus may sabi nito. Verse 14. Let's read on verse 14. The seed that fell among thorns stands for those who hear. Ito, narinig na naman. But as they go on by, ito nagpatuloy naman. Nagpapatuloy naman. Sabi mo sa akin, nagpapatuloy naman. But, sabi dito, no? Ano sabi dyan? They are choke. Di ba yung choke, yung rear naked choke, di ba? Yung sa mga MMA fighter, di ba? Yung kapag sinok ang hindi ka na makakahinga, magtatap ka ng gano'n eh. Suko ka na. So ito, na-choke sila ng worries ng buhay. Nakarinig ng salita ng Diyos, nagtuloy-tuloy. Oops! Pero na-choke. Na anong nag-choke sa kanila? Si paring worries at si kumaring worries. Diba? Tapos ano pa, hindi lang yung worries of life, pati yung kayamanan. Ito yung okay naman, pero nung yumaman, ayaw na. Kasi bakit kinuwenta? Ang laki ng tithes ko. Hindi niya nakita, yung malaking blessing ay 10% lang yung binabalik kay Lord, yung 90% sa kanya pa rin. Ito yung na-choke na. Tapos dahil yumaman na, wala nang time mag-church. Kasi bakit? Papasyal-pasyal na lang. Parang nila lang OOTD. Di ba? So, gano'n na lang nangyari. Nagtuloy, pero na-choke ng worries ng buhay, kayamanan ng buhay, at yung ino-offer ng mundong ito, kaya ang nangyari, hindi nag-mature. At dahil hindi mature, immature. At dahil immature, ayaw ng responsibility. Yun po yung nangyari. Verse 15. Let's read verse 15. But the seed on a good soil. Sabi natin, good soil. Sabi mo sa katabi mo, sana ikaw to. But the seed on the good soil stands for those with a noble and good. Mahina. With a noble and good. Ayan, yung maayos at tama yung puso. Who hear the word, retain it. Ayan, yung nakarinig ng salita ng Diyos na natili yung salita. And by persevering, produce a crop. Nag-persevere po siya, nag-produce ng marami. Di ba sinabi kanina sa verse 8? O verse 9 ba yun? Yung 100-fold ang o verse 8. 100-fold ang nangyari. Yung harvest. Ayan o. Still the other seed fell on the good soil. It came up and yielded the crop 100 times more than what was sown. Doon sa good soil. Sa verse 15, sinabi nung verse 15, nakinig,
nanatili yung salita ng Diyos, nag-persevere kahit may pagsubok, kahit wala pa, hindi tumigil, tuloy-tuloy lang siya, tuloy-tuloy. Pero tingnan nyo, nag-produce, nag-multiply. Kaya ngayon po pag-uusapan natin ngayon, 4, okay? Kasi the seed, hindi lang importante ang seed, pero importante din ang soil, okay? 'Di ba? May rocky, may doon lang sa tabi-tabi, doon sa mabato, o doon sa dawagan, at saka doon sa maayos na lupa. So ngayon pag-uusapan natin the seed, the soil, the season, and the sower. Kasi napakahalaga niyan eh. Kasi kung walang sower, walang magtatanim ng seed. Tama? So kung walang seed, walang itatanim yung sower. Kung may sower, may seed, walang soil, saan itatanim? At sa pagtatanim, napakahalaga ng season. Sabi mo sa katabi mo, season. Di ba sa pagtatanim, dapat alam mo yung season. Halimbawa, tag-ulan, saka ka nagtanim ng palay, sira lahat yung tinanim mo. Ngayon, may global warming na, hindi na maintindihan kung tag-ulan ba or tag-init. Di ba? So, ito yung typical na gusto kong maintindihan natin, na pag-uusapan natin, na itong seed, the soil, and then the season, at saka yung sower. So, unahin muna natin yung seed. Sabi ng verse 11 kanina, di ba? The seed is the word of God. Sabi mo sa kanila, the seed is the word of God. Ang ibig sabihin po ng seed in Greek, sperma. Okay? Sperma. Yan po ang ibig sabihin ng seed sa Greek. At ang interpretation po niyan, ang kahulugan po niyan, it speaks of potential life. Sabi natin, potential life. So, ibig sabihin yung seed, may buhay yan. Hello? Hinalintulad, nire-represent ng seed yung word ni Lord, at yung word ni Lord, may buhay. Sabi mo sa katabi mo, yung salita ng Diyos, may buhay. At makapangyarihan. In fact, in Hebrews chapter 4, verse 12, this is what it says. For the word of God is alive. Di ba? Buhay. The word of God is alive and active. So, ibig sabihin yung salita ng Diyos, buhay yan, hindi yan patay. Amen? Active yan. Pag sinabi natin active, di ba? Working. Di ba? Functioning. Ito pa sinabi, no? Hindi lang alive and active. The word of God is sharper than any double-edged sword. Alam niyo yung kay Wolverine, kay Wolverine ba yun? Si Wolverine pala dito, di ba? Hindi, yung nakalimutan ko yung cartoon character na warrior, yung hawakan niya dito sa gitna, tapos magkabila, talim. Hindi naman si Cyclops. Anyway, so basta ganun siya, yung hawakan niya sa gitna, talim dito, talim doon. Ganyan ang salita ng Diyos, is a double-edged sword. Anong purpose nun? It penetrates even the dividing soul and spirit. Imagine nyo, wala ka namang mabibiling kutsilyo or kahit sa US pa o yung mahal na na kaya maghiwalay ng kaluluwa. Diba? At spirito. Wala. It is just the word of God. Ganun ka makapangyarihan yung salita ng Diyos. Diba? Joints and marrow, tingnan nyo, parang pangbulalo na to. Diba? Joints and marrow, it judges the thoughts and the attitudes of the heart. That's how powerful the word of God is. Hindi lang buhay at ito'y katunayan na siya'y buhay, ng salita ng Diyos ay buhay at kapaki-pakinabang dahil dun sa mga susunod na sinabi. It divides our spirit and soul, joints and marrow, and judges the thoughts of our heart. Kaya napaka-importante nito maintindihan natin the word of God is full of life and power. Ang salita po ng Diyos ay punong-puno po ng buhay at kapangyarihan. Yung example po natin kanina, a tiny seed grows into a tree that bears fruit. Ang liit lang po, di ba? Ang liit lang po ng seed. Kagaya po ng seed ng mangga, di ba? Maliit lang yun kumpara mo dun sa malaking puno. Yung seed ng duhat, alam niyo po yun, di ba? Yung seed, hindi panahon ng duhat ngayon. Liit lang ng duhat, di ba? Pero pag tumubo yung puno ng duhat, ang laki na ng puno. So, ganun katindi yung potential ng seed. No? Just every seed contains DNA of the plant, the word
of God contains the DNA of the kingdom of God. So kung yung seed, yung ordinary seed na sinasabi natin kanina, dahil yun ang ilustrasyon ni Jesus, it contains DNA. Ibig sabihin yung parang tayo, di ba? Yung DNA natin galing sa nanay at tatay natin. Di ba? Kaya nga kapag nagdududa ang isang tao na anak niya, talaga bang anak niya yan? Di ba? Bakit di niya kamukha? So di ba may mga pagdududa. So DNA test. Kasi yun yung hindi po pwedeng magsinungaling yun eh, di ba? Dahil yun yung talagang siya at yun yung deoxyribonucleic acid, something like that. Di ba? Tama ba ako? Mga medical dito. So yun ang ibig sabihin ng DNA. Yun yung genetic structure ng tao. Tama? So ganun din yung seed, meron din ganun. Tapos, the Word of God contains also the genetic structure at yung kapangyarihan ng salita ng Diyos at yun yung kaharian ng Diyos na para mag-manifest sa buhay ng isang tao. Just like seed has a hidden potential, God's Word contains divine power. Yung seed may potential, pero yung salita ng Diyos merong divine power. Merong matinding kapangyarihan yung salita ng Panginoon. Amen. Sino pong naniniwala doon, mga kapatid? Kaya kapatid, kung meron man tayong dapat hindi bibitawan, yun yung salita ng Diyos. At kung meron man tayong seed na dapat itanim sa ating mga puso, yan ang salita ng Diyos. Why? Because it has the power to change the course of our life. Amen po ba? Kaya yung sama ng loob, huwag mong itanim yan. Kasi bakit? Hindi maganda tubo niyan. Okay? So, ito po, pinag-uusapan natin yung klase ng seed. Di ba kapag ikaw ay farmer, ang kukunin mo na seed, yung galing sa bunga na malaki. Kung mahusay at nasa tama kang kaisipan na ikaw ay nagtatanim, hindi ka magtatanim dun sa mga bansot na bunga. Di ba? Yung maliliit. So kukunin mo yung part na excellent. Tapos, yun ang gagawin mong binhi. Tama po ba? May mga farmer po ba dito? Mukhang mga Gen Z na tong mga to, no? Parang nagtatanim na lang sila sa computer ba, yung laro, di ba? Yung bukid nila ngayon, nasa computer na. Nung araw, kailangan mo magtanim sa garden, sa likod ng bahay, sa harap ng bahay, di ba? Ngayon, hindi na. Sa laro na lang sa cellphone, doon lang sila nagtatanim. Sa farm bill. Di ba? So, I hope you can relate itong pinag-uusapan natin. So, yung seed ng Panginoon, walang kaduda-duda, the Word of God has its power. Walang kaduda-duda doon. Kaya lang, tingnan din natin, hindi lang yung tinatanim natin, dapat binanggit din sa kwento yung pagtatamnan, which is the soil. So sabi nung binasa natin kanina, the soil is pertaining to the hearts of men. The human heart. The seed is the word. The soil is the type and the condition of the heart. Kaya di ba yung binanggit kanina yung mga nandoon sa yung sa verse 12 mababasa natin, di ba? When Jesus is telling the story about this farmer na naggasik siya ng buto dun sa may fat. Anong sabi? It pertains to the hard heart. The word is heard but quickly stolen by the enemy. Yun yung klase ng puso nung nakarinig ng salita ng Diyos na wala lang kaagad, naagaw kaagad ng demonyo. Bakit? Sarado ang puso. Ito yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, pero yung puso nila hindi open. Close ang kanilang puso. And these are the kinds of people na matigas ang puso. Pero pansinin ninyo, alam naman ng Panginoon na mayroong matigas ang puso, alam naman na mayroong hindi nagtutuloy, kagaya ng susunod natin pag-uusapan, pero bakit kaya? No, mamaya, ibabalikan ko yan. Pangalawa, yung sa rocky soil, okay? So, sino yung mga rocky soil kind of heart? No, ito yung mga shallow heart. So, they receive the word with joy, but no root. Na-receive nila yung salita,
pero hindi nag-ugat. Kaya nung dumating yung pagsubok, nawala. Ay, di nyo ba napapansin may mga taong ganon? Di ba? Ang saya-saya nila, ang ganda ng message. Di ba? Ang ganda pala sa church. Pero kapag nagkaroon ng pagsubok, nawawala. So, this is the kind of heart o the kind of soil, the rocky soil, or which is the shallow heart. Kaya dapat mga kapatid dito habang ina-identify natin itong klase ng lupa na ito that pertains, that represent the condition of the heart of man, na kailangan maintindihan natin, makita natin, sana hindi ako to. Diba? Habang binabanggit, number 1, kaya ko yan. Number 2, masaya. Sana hindi ako yan. Pangatlo, tingnan natin yung pangatlo. After ng rocky soil, ito yung sa thorns, okay? Ito yung sa mga dawagan na matinik. So sino yan? Yan yung mga crowded heart. So ano nangyari sa kanya? They have heard the word, tingnan nyo, as they go on their way. So ito naman, narinig nila yung salita ng Diyos, nagpatuloy. Pero hindi hanggang dulo. Kasi bakit nung sila ay nagkaroon ng matinding pagsubok, nagkaroon ng matinding pangangailangan, nag-worry. Yung iba naman, sumobrang yaman o binless ng Panginoon, pero after ma-bless, nakalimutan na yung blessor. At dahil may blessing na, nagliwaliw na kung ano nang makakapagpabuti at makakapagpa-satisfy ng kanyang flesh, ng kanyang laman, o ng kanyang ng physical na katawan, yun na lang ang kanyang pinokos niya. Kaya hindi nag-mature. Kasi bakit? Itinatabla yung para kay Lord, para sa mga ilang bagay na ino-offer ng mundo. Kaya ano sabi doon? It brings no fruit, hindi namunga. Nakaranas ng blessing, pero hindi namunga. Anong ibig sabihin nun, Pastor? Kasi yung tunay na bunga natin, yung pagbabago ng buhay eh. Diba? Tunay na bunga natin, yung tayo na win, tayo din ay nakakapag-win. Tayo na disciple at may nadi-disciple din tayo at nagdi-disciple din sila. Ay hindi nagmamature, hindi nagmature. Baga parang nagtuloy pero nung dumating yun, nakat. So yung pang-apat, ito yung good soil. Ito yung open heart. Ang sabi nga kanina, di ba? Yung klase ng heart na binanggit ito, ang ganda eh. The seed on the good soil stands for those with a noble and good heart. Yung malinis at tamang puso, yun yung good soil. Who hear the word, narinig yung salita ng Diyos, nanatili yung salita ng Diyos sa kanilang mga puso, at nag-persevere, nagtiyaga, nagtuloy-tuloy. Nagtuloy-tuloy. Kahit wala pang nakikita, wala pang nararanasan, na pagpapala o ano pa mang bagay na kanyang ininanais at tinihiling sa Diyos, hindi tumigil. Nagtuloy siya. Yun yung tamang puso. Anong sabi diyan? Noble and good heart. Kasi, di ba kapag tinanim mo yung buto, kinabukasan ba malaking puno na? Kaya kailangan ng perseverance. Sabi mo sa katabi mo, pagtsatsaga, baby. So yun ang kailangan, pagtsatsaga. Minsan kasi sa buhay natin, gusto natin madali lahat. At alam nyo, in Mark chapter 4 verse 20, kasi binanggit din nyo yung sower. Di ba? Gusto kong basahin tong Mark chapter 4 verse 20 na in connection with verse 15 na binasa natin sa Luke chapter 8 verse 15. Connected din po yan sa Mark chapter 4 verse 20. Anong sabi doon? Others like seed sown on the good soil, hear the words, accept it, and produce a crop, some 30, some 60, some 100 times what was sown. Tingnan niyo yung klase ng return. Tingnan niyo yung klase ng mga napapala ng mga taong nagtsitsaga. Kaya di ba mayroong kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Pag walang nilaga, hindi nagtiyaga. Tama ba? So, in other translation sa NASB, ang ginamit po doon, and those are those ones whom the seed was sown on the good soil, they have heard the word and accept it, and bear 30, 60, and 100. 100? Okay, tingnan nyo po to. Itong tissue na to, no? Tingnan nyo to. Okay. So, makikita natin, para just to illustrate anong ibig sabihin ng fold. Okay, kasi 100-fold yun eh.
para sa mga nagtiyaga, para doon sa mga good soil, para doon meron sa good heart, good and noble heart. Yan yung kanilang natatanggap. Okay. So for example, this tissue, no? Pag pinold ko to, okay. One fold. Tama? Tama po ba? Okay. So, dati, isa lang siya. Tama? Pero nung pinold ko, ilan na? Ilan? Dalawa. Okay. One fold to. Okay. Two fold. Okay. Okay. Pa-fold natin. Pang ilang fold? Okay. Ilan na siya? Apat na. Yan o. 1, 2, 3, 4. Okay. Pangalawang fold pa lang yon. Okay. Ngayon, pang ilang fold na? Diba? 1, 2, 3 pa. Kayo naman, oh. Bumabalik eh. Okay. Okay. Pangilan na to? 3. Okay, ah. Okay. So, ilan na to? Hulaan nyo. Ha? 1, 4 sa taas, 4 sa baba. Ilan yun? 8. Sa ilang fold yun? 3 yun, di ba? Okay. So, ngayon, yan, gulo na. Okay, pang ilang fold na? 4. Mukhang mahirap na yata ang bilangin to. Sa kaya galing yung tissue na to, Rose? Pang ilang fold na? Okay, so tingnan po natin, ha? Ilan na yan? 16. Pero ilang fold lang to? Okay, kaya pa ba nating i-fold ng iba pa? O pang ilang fold na yan? Okay, mahirap ng bilangin yata ito. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4 times 8. Ha? 32, ilang fold? 5 pa lang, pero tingnan nyo, hindi ko na mapofold to. Pero tingnan nyo yung 100 fold. Gaano ay babalik dun sa'yo? Kaya dapat mag-persevere. Palakpakan mo si Lord, kapatid. So minsan, no, dahil nagmamadali tayo, kagaya nung tingnan niyo yung return dun sa merong good heart, yung good soil, 'di ba? Kahit medyo matagal, pero worth it. Sabi mo sa katabi mo, worth it. So Jesus explained the seed grows or dies depending on the heart condition of a person. So ang salita po ng Diyos, yun yung binhi, lalago po yan, mananatili, depende po sa kondisyon ng puso ng tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, nasa kondisyon ng puso mo yan. The difference is the result lies in the soil. So sa seed, walang problema. Pero ngayon, pag-uusapan natin ngayon, di ba, which is pinag-usapan natin, yung lupa, yung klase ng puso. So nakadepende, of course, mahalaga yung seed, pero mahalaga din yung klase ng lupa or klase ng puso kung gaano natin tinatanggap yung salita ng Diyos. So walang problema sa salita ng Diyos. Tama? Sino naniniwala na walang problema sa salita ng Diyos? Kadalasan ng problema dun sa puso ng tao. Yung sa soil. This shows that God's Word has unlimited potential, but our response determines the harvest. Amen po ba? So walang problema, unlimited, powerful, yung potential lang salita ng Diyos, pero ang problema lang talaga, yung papaano mag-respond yung tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Okay, maliwanag? So yung seed is the Word of God, the soil is the heart of man. Yung pangatlo, natitingnan natin, napakahalaga din ng season. Sabihin natin, season. So, sa season, meron tayong tinatawag na season of planting, season of waiting, and then season of harvest. Okay? Ano yung season na yon? Season of planting, season of waiting, season of harvest. So dapat maliwanag yan. Hindi yung katatanim mo, gusto mo haani ka kaagad. Yung iba kasi, kakarinig lang ng salita ng Diyos, gusto ka agad ng matindi. Patubuin mo muna. Yung iba naman, nagtanim,
Tapos hinukay ang buto, kinain. Bakit? Naghinayang. Masarap yun eh. Akin yun eh. Di ba? Pabili ko na lang. Grabe, kinain oh. Tapos na-expect nasaan yung bunga. Sabi mo, Lord, be-bless mo ko. Kinain mo yung buto. Hello? Dito sa season na to, gusto ko maintindihan, yes, the seed is important, the soil is important, but I want you to understand, season is very important. Okay, yung season of planting, balikan natin. The season of planting, sa atin, pag narinig natin yung salita ng Diyos, yun yung panahon na po tayo susunod sa salita ng Diyos. Hindi lang tayo dapat nakarinig ng salita ng Diyos, dapat din tayo ay susunod sa salita ng Diyos. Every harvest begins with a seed. Lahat po ng mga nag-harvest, nagsimula po yan sa buto, sa simula po ng pagtatanim. Planting is an act of faith. You put to the seed in the ground and trusting what you cannot see. Yan po yun. Yan po yung klase ng planting. Yung pag nagtanim tayo ng pagsunod, nagtanim tayo ng buto, hindi mo nakikita pagkatapos ng pagtatanim. Pero naniniwala ka na yung tinanim mo, tutubo. At kapag tumubo yun, kapatid, yun yung harvest. Amen po ba? So hindi yung nagtanim ka, tapos ang tagal naman. Ano kayang nangyayari? Nagtanim ka, kinuha mo ulit. Ay, meron na bang nangyari? Ay, babalik mo ulit, kukunin mo ulit. Tapos, babalik ulit, kukunin mo ulit. So, ano mangyayari doon? Hello? Dito gusto ko makita mga kapatid, yung pagtatanim, no, hindi mo alam, pero alam mo yung process dahil sa science, magge-germinate mo na yan. Tama ba? So, yung outer layer niyan, kailangan munang mamatay para umusbong yung buhay. Plant the word in your heart, plant generously, and plant a good deeds. So, ganoon din po sa atin. No, narinig natin yung salita ng Diyos. Ipinamuhay natin. Yun po yung ibig sabihin nun. Yung application ng salita ng Diyos habang tayo lumalakad sa kalooban ng Panginoon, kapatid, no, yun po yung pagtatanim ng salita ng Diyos sa atin. Pag naitanim yung salita ng Diyos sa ating mga puso, susundin po natin. So, kagaya ng isang seed na naitanim, hindi mo alam kung anong nangyayari doon. Parang sa atin, sa ating pagsunod, wala pa tayong nakikita. Hello? Pero sa ating pagsunod, mga kapatid, doon yung dumadaan yung process na kailangan na meron munang mamatay at yung first layer ng buto, kailangan mawala yon para umusbong yung buhay. Tama po ba? So ganoon din sa atin. Sa ating pagsunod is a process na merong tinatanggal sa atin. May binabalatan si Lord sa atin para tumubo at umusbong yung salita ng Panginoon. Kaya minsan, hindi natin naiintindihan yung process. Kaya dito sa planting, pag nagtanim, sigurado aani ka kapag inalagaan mo yon. Amen? Nagtanim ka, kailangan mong diligan. At kung may maraming mga ligaw na damo, kailangan mong bunutin yun para walang makaagaw na sustansya. Tama ba? Kasi ganun yung nagtanim. Kaya yung salita ng Diyos na naitanim sa atin, alagaan natin yon. Ikip natin yon. Kasi bakit? Nanakawin ng kaaway. Kukunin ng ibon. Diba? Discouragement, itatry yan na napawalang bisa yung salita ng Diyos na itanim sa ating puso. Makapangyarihan ang salita ng Diyos, pero napakahalaga rin ang kondisyon ng ating mga puso. At napakahalaga rin, kapatid, ng season na kapag naitanim na yung salita ng Panginoon, kailangan magtanim tayo at ang part natin is gawin yung salita ng Diyos. Na kahit wala pa tayong nakikita, kahit wala pa tayong nararamdaman, kahit wala pa tayong mga hint, pero susunod lang tayo. Napakahalaga nung, kapatid, yung season of planting. Pangalawa, yung season of waiting. Hello? Dito sa pag-aantay. Kasi pag nagtanim, dapat marunong mag-antay. Sabi mo sa katabi mo, dapat marunong mag-antay. Yung pag-aantay, yung season of waiting is a test of our patience. Is a test of our patience and test of our trust sa Panginoon. Between planting and harvest, there is a season of silence. Hello? Between planting and harvest, there is a season of silence. Kasi bakit? Nung tinanim mo, bago ka umani, meron munang season na tahimik. The seed must first die before it lives. Amen? A seed must be buried and lose its outer shell to release the life inside. Ito yung sinasabi ko kanina.
Growth happens underground, unseen to the eye. Yung paglago po, hindi yung dahil nakikita lang ng tao. Yung paglago po, mga kapatid, kahit walang nakakakita sa'yo, tuloy-tuloy ka lang magsaserve. Tuloy-tuloy ka lang gagawin mo yung kalooban ng Diyos. Hindi dahil may nakakakita sa'yo. We patiently obey the Lord even though nobody is watching. Amen? Ganun po yung process ng matinding harvest. Kaya ito po, no, mga kapatid, dun maraming nadi-discourage, dun maraming mga nawawala, dun maraming mga nagko-question. Don't get discouraged in the waiting season. God is working even when you do not see it. Sa waiting season, wag po tayong ma-discourage, parang wala pang nangyari, wala pang nakikita. God is working even when you don't see it. Di ba merong kanta, even though you are working. Di ba? Ano yung kanta? Even though I don't see it, you are working. You are working. Di ba? Yung hindi naman natin nakikita, pero dahil yun ang test of faith. Yun ang test ng trust natin sa Panginoon. Di ba yung tutuloy pa ba tayo? May nangyayari ba? Hindi natin alam, God is working. God is brewing something. God is preparing something. Ganun din po ito. No, sa season po ng waiting, tinetest ni Lord yung ating kakayanan na kung paano po tayo magtiwala at manampalataya sa kayang gawin ng Panginoon. Galatians 6:9 says, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap the harvest if we did not give up. Sabi mo sa katabi mo, don't give up. If you want a great harvest, don't give up. Amen? Yung mga nag-give up, walang nagiging matinding harvest yan. Walang matinding nangyayari sa buhay ng mga taong madaling mag-give up. Amen po ba? Part din po, no? Yung planting, yung waiting, then pangatlo is yung harvest. The season of harvest. Lahat gusto to. Sino gusto ng harvest? Oh, alam natin ang process. Huli ang harvest, di ba? Planting muna. Waiting muna. And then, saka yung harvest. Di ba? Alam niyo, pag na-harvest, yan yung ang saya. Di ba? Di ba? Yung reward, di ba? Yung harvest. Wow, praise God, na-bless ako. Kapatid, makinig ka mabuti, ha? Kung yung kasel group mo, bine-bless ni Lord, huwag kang malungkot. Kasi bakit? Kasi ang tagal nang nagtanim niyan eh. Ikaw, di ka pa nga nagtatanim. Bakit ka naiinggit? Magtanim ka muna. O baka nagtanim ka naman, nasa process ka ng waiting. Kaya dapat, maging masaya ka dun sa pag-angat ng iba. Huwag kang mainggit. Di ba? Maging masaya ka sa pagtatagumpay ng iyong kapatid. Hindi, kasi nangyari dyan eh. Hindi mo kasi alam mo. Hindi ganun dapat, di ba? Bakit? Sabihin mo sa katabi mo, mind your own season. Kapag nandun ka rin sa season na yung kapatid, may matutuwa rin sa'yo. Kasi bakit? You have a good heart. You have a noble heart. Come on, palakpakan mo si Lord. Harvest is the reward of faithful sowing and patiently waiting. Yan po yung nag-harvest, di ba? Yan po yung reward ng faithful sowing and patiently waiting. Paliwanag po ba, mga kapatid? Not every seed bears fruit immediately, but in God's timing, the harvest is sure. Amen? Bawat po tinanim natin, hindi naman kaagad may ani. Yung iba mabilis. Pero tandaan natin, may timing si Lord. At sigurado naman ang harvest sa timing, sa tamang timing. Amen? So harvest may come in a blessing, answered prayer, soul saved, or eternal reward. Yan po ang ibig sabihin yan. Yung harvest, hindi lang ibig sabihin yan, pera, salapi, datong. Diba? Hindi lang po yan. Kundi yung harvest, it may come, of course, kasama po yun, yung mga material things. Pero more than that, is an answered prayer. Yung gumaling yung may sakit, diba? Naligtas yung unbeliever, nakakilala sa Panginoon. And of course, yung eternal reward na matatagpuan lang natin yon sa Panginoon. Amen po ba? Kaya don't give up in planting.
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-give up sa pagtatanim. Don't get discouraged in waiting. Because in God's time, your season of harvest will surely come. Amen po? Huwag tayong mag-give up sa pagtatanim. Huwag po tayong ma-discourage sa pag-aantay. Kasi darating ang araw, darating din at mararanasan mo rin yung matinding harvest ng buhay mo. Palakpakan mo si Lord, kapatid. Palakpakan po natin si Lord. Psalms 126 verse 5, those who sow in tears will reap with songs of joy. Amen? Mga kapatid, di ba, sa pagtatanim, minsan, parang pahirapan, ang sakit. Kasi bakit? Igagamitin ko to pero itatanim mo ba rin? Pero darating ang araw, tears of joy at kagalakan. Kaya yung marunong mag-antay, yun yung nakaka-receive ng matinding pagpapala at matinding reward galing sa Panginoon. Huwag kang magmadali. Ang taong nagmamadali, nagkakamali. Ang taong di makapagtiis, nabubuntis. Ang taong di makapag-antay, nagiging tatay. Kaya, dapat po, marunong po tayo mag-antay. Amen po ba? Para umiwas sa pagkakamali, umiwas sa pagiging maagang nabubuntis, at umiwas sa pagiging maagang tatay. At ganoon din po dito sa buhay natin. Napakahalaga po niyan. Yung seed, the quality of the seed, the condition of the soil, and the right season. And then yung sower. Pag-usapan natin yung sower. Alam niyo po, kahit may magandang seed, maganda yung lupa, at tama yung season, kung wala namang nagtanim, walang tutubo. Tama po? So dito po sa passage na to, sa kwento na to, yung sower, no, yung pong nagtanim at nag-ahasik, yan po yung ating Panginoon. Yan po yung ating Panginoong Jesus. Who is the sower? Of course, in the passage, it's called the farmer. But Jesus is preaching and sowing the word, which is the seed to the people. Siyang nagtuturo. So Jesus is the primary sower doon sa context ng binasa natin. Jesus is teaching the crowd, sowing the word of God to them. He is the divine sower who brings God's truth into the world. Yan po, no? And then secondary, sino po yung sower? Yan po yung mga pastor, mga preacher, na nagsishare ng salita ng Diyos. Anyone who share the word of God becomes a sower. No? The pastor, the preacher, the teacher, anyone, the believer, anyone who share the word of God, they sow seed, which is the word of God. In 1 Corinthians chapter 3 verse 6, to give a foundation na kung sino yung secondary na sower, which is the people, the preacher, the teacher, and everyone who shares the word. This is what 1 Corinthians 3:6 says. Paul reflection to this truth, I planted the seed, si Paul po yan, and Apollo watered it, but God has been making it grow. So, makikita natin on that particular passage, it is Paul. So, the preacher, the teacher, the one who shares the word. Yan po yung sower. But ultimately, the sower is no other than the God the Father. God is the master sower of all, since the word originates from Him. So in John chapter 3 verse 16 says, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. So si Jesus Christ ang unang-unang tinanim ng Ama para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Alam niyo mga kapatid, gusto ko makita niyo to, no? The focus is not only to the sower skills, but to the soil response. Mahalaga po yung may magsosow, may sower, may magpipreach, may magsishare. Pero mahalaga din yung puso, yung kondisyon ng puso na kung papaano tanggapin ng tao. Mga kapatid, ngayon po sa oras na ito, when the heart is right, the word will take root, grow strong, and produce fruit that lasts for eternity.
Kapag tama po yung puso, yung salita ng Diyos mananatili. At dahil malaking potensyal, makapangyarihan, yung salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso, lalago po yun. Mag-uugat po yun, magbubunga po yun. Darating ang araw, yung salita ng Diyos lalago sa ating mga puso, mamumunga hanggang sa makikita sa resulta ng ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, I'm about to close. Nagbago na si pastor, no? Sandali na lang sa... Matagal ako nag-preach nung nakaraan kasi na-miss ko kayo 2 weeks akong wala. Pero ito, di ba? Alam niyo, this is very important. Yung seed is the Word of God. Walang problema sa salita ng Diyos. Kadalasan ang nagiging problema, yung puso natin. What kind of heart do you have? Yung seed, wala. Maliit lang yun eh. Parang, ngayon nakarinig ka ng salita ng Diyos. Parang wala lang. Nakarinig ka pero hindi mo alam yung potential ng seed ng Word, which is the Word na tinanggap mo, na pwede palang baguhin yung buhay mo. At hindi lang yung buhay mo, pati kabuhayan mo. At hindi lang pala yung buhay mo ang kayang baguhin ito, kundi yung mga taong malapit sa iyo. Yung mga taong dadala ni Lord para maapektuhan mo sila. Kaya mga kapatid, the seed is the Word, the soil is our heart, God is the sower, and this is the right time, this is the right season for us to receive this Word. Nagkakaroon ng gulo ngayon, maraming rally po ngayon sa buong Pilipinas dahil dun sa gustong isiwalat ng mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, ang kanilang pagkadismaya sa labis na pangungurakot sa ahensya ng bawat departamento na kabilang dito yung DPWH at marami pang iba. Ang taong bayan ay punong-puno na. Tayo mga mananampalataya, ako po ang payo ko sa bawat isa, totoo man o hindi ang kanilang mga akusasyon, ipanalangin po natin. Ako, hindi po ako nadidismaya. Noong una, nadidismaya ako, grabe, ang yaman pala ng Pilipinas. Imagine, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang kinukurakot. What if yung mga susunod na DPWH director ay natamnan ng salita ng Diyos nung bata pa sila? What if kayo, itong mga young people, mga young professional, kayo ang susunod na magiging USEC at ASEC ng mga departamento ng gobyerno ng Pilipinas? Na nung bata pa kayo hanggang ngayon nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, na natili kayo, hindi kayo mangungurakot. Kasi bakit? Hindi pangit na buto. Hindi korap na buto ang naitanim sa puso ninyo. Kundi ito'y buto ng salita ng Diyos. Ako nagpe-pray ako, this is just the work of God. I believe that God is exposing the corrupt leaders para mag-rise up yung mga righteous leaders sa nations natin, sa bansa natin, at makikita natin ang bagong Pilipinas na pinamumunuan ng lingkod at anak ng Diyos na tunay, na hindi nagpapanggap lamang. Mga kapatid, kailangan nating ihasik yung salita ng Diyos sa bawat campuses, sa bawat marketplace, sa mga trabaho, sa bawat saan ka man dadalhin, at sa araw-araw na routine na kung saan ka dinadala ng Diyos. You have the seed. The sower on that particular passage and context is our Lord Jesus Christ. But nowadays, everyone who share the Word of God, which is the seed, is considered a sower. At wala tayong ibang itatanim kundi yung salita ng Diyos. Dahil kapag naitanim natin ang salita ng Diyos, makakaasa tayo kapag tama yung puso ng mga taong naitamnan ng salita ng Diyos. They will reap 30, 60, and some hundreds. Mga kapatid, tama po natin ang ating mga puso. Every time we go to the church, let us prepare our hearts. Hindi lang yung tayo yung masaya nung narinig natin yung salita ng Diyos. Nung dumating yung problema, nung dumating yung trials, wala na. Hindi po dapat ganun.
Ding lumago naman, nagpatuloy ng konti, na bless, na wala. Hindi. Panatiliin natin yung tamang puso. Minsan, nagsiselos pa nga. Minsan, kina-question pa nga si Lord, Lord, bakit sila binibless mo? Liko naman sila. Lord, bakit sila ganito? Kaya tingnan nyo po ngayon, yung mayayaman na hindi naman galing sa tama, tingnan mo, ini-expose ng Panginoon. Malaking kahihiyan po yun sa pamilya. Imagine, naka-televise, ganon. Tapos kung yun yung, di ba, I cannot imagine. Alam nyo, of course, yung iba naiinis, gusto silang pinagbabato ang bahay, talagang maraming mga death threats sa kanila because of what they have done. Pero dapat tayo mga true being yan, hindi ganun ang heart natin eh. Let us pray for them because they are just a victim also. Nabiktima sila ng kanilang greediness. Wala silang relasyon sa Panginoon. They are in the lowest and the rock bottom of their life. Let us pray that God will going to intervene in their lives. Kasi buhay pa sila, may pagpaasa pa sila magbago. Yung mamamatay tao, kung ano pa mga nangyari, binago ni Lord. Oo, nagplunder sila, nagsamantala sila. Pero tayo mga mananampalataya, yes, there is justice. Kailangan may katarungan, dapat merong justisya. Nandun tayo. Pero higit sa lahat, kailangan nila ang Panginoon sa oras na to. Lalo't higit yung mga nangangailangan. That seed is very powerful, which is the Word of God. It is unperishable seed. Hindi nasisira yung seed na yan. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ito'y mabisa. It is alive and active. It penetrates the dividing soul of the Spirit. Amen? Ganun po ang makapangyarihan. Kaya, ito pong series natin na to na seed, aabangan po natin yan. In-encourage ko po kayo na wag po kayong umabsent. Tapusin niyo po itong series na to. At iba po ang kayang gawin ng series na to dahil ito'y rooted sa salita ng Diyos. Pwede mabago buhay natin, mindset natin, yung heart natin, and even yung ating pamumuhay. Tiyagaan lang po natin, kapatid, dahil hindi pa tapos ang laban. Amen? Yung pagsunod natin, wala tayong nakikita, pero hindi natin alam God is doing something. God is preparing something. Amen? Habang tayo sumusunod, let us just patiently wait. God is just testing our character. Kung tutuloy ba tayo o hindi. Minsan masasaktan talaga tayo sa mga nangyari sa buhay natin. Sa pamilya, sa pera, sa mga tao nakapaligid sa atin. Diba? Pero, wag tayong lubusang magpadiskurahe. Tumuloy lang po tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Panatiliin natin na maging tama ang ating mga puso, mga kapatid. Amen? The song says, even though I don't see you are working, even though I don't see you are working, never stop, never stop. Amen? Amen po ba? Can we sing that song? Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. That is who you are. 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 That is who Everybody close your eyes. What kind of soil is your heart? Our heart. Anong klase po yung, kung ma-identify natin yung klase ng soil, ng lupa, saan po ba doon? Ang panalangin ko po, kapatid, tayo po yung pang-apat. Na maging good and noble heart.
pinamuhay ni Lakaran. Kahit wala pang nakikita. Kahit hindi pa maliwanag yung resulta. He served, he walked patiently until the day of the harvest comes. The seed, which is the Word of God, never loses its power. It is alive, active, full of potential and power that will change the course of our life. Father, we thank you for this afternoon, for giving us this word. It will penetrate the deep-seated in our hearts, giving so much importance not just in hearing the word, but receiving the word, and that seed will be planted into our hearts. And our hearts, Lord God, we will maintain that our hearts will be a good soil, receptive and ready to receive a word. And this season, Lord, a season of planting, season of waiting and harvest. Thank God for all the pastors, preachers, the one who shared the gospel, Lord God, that you use to sow the seed of greatness, seed of life, seed of salvation that will give eternal impact to the lives of the people. We thank you. We love you. In Jesus' name.